nangangarap na maibalik ang kadakilaan ng ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng tamang Pangulo at pangalawang Pangulo. Napansin nyo, ang Pangulo ngayon at pangalawang Pangulo hindi nagkakasundo dahil sa Pangulo mismo ang hindi nakikipagkasundo, kumukontra or namumulitika. Kaya pangit po talaga na hindi magkakasundo ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Kaya kung pipili ng ihalal na Pangulo at pangalawang Pangulo, dapat po yung nagkakasundo at mayroong iisang prinsipyo. Prinsipyo na hindi para sa sarili, prinsipyo para sa bayan at mamamayan. Sana tabi tayo! Magandang hapon po sa ating lahat, sa media, kapag ng media. Ganun din sa organizer nitong event na ito. Ako po si Mahilong sa Marco TV Broadcasting Network. Meron lang po akong isang tanong. Kasi ang napipisil yung magiging busy ni now, Vice President Sara Duterte come 2028 ay si Manong Chavit Singson. Tatanong ko lang po na kinoconsider niyo ba ang kanyang health considering na siya ay gibo, 80 o 90? No doubt sa kanyang ability, capability na siya ay magaling as a public servant. Simula na maging negosyante, governor, and then mayor, and then governor. Yung ba ay kinoconsider niyo ang kanyang kalusugan? Ayan, importante po yan ay Peter. Kaya nga sabi ko nga, diba, sabi namin, hindi pa namin siya nakukonsulta sa mga oras na ito. Pero para sa akin, napakalakas pa po ni Manong Chavit para sabihin niyo po na magkaroon ng issue sa health. At ang paglilingkod po sa ating bayan at mamayan ay hindi po nakadepende sa kalusugan. Ito po ay nakadepende sa puso ng paglilingkod. At ito po ay nakita namin sa kanyang katauhan. Kahit ka nga nakahiga na kung gusto mo maglingkod, di pwede pa rin eh. Meron kang kamay, pwede kang pumirma. Meron kang isipan para mag-isip, may bunganga ka para magsalita, may sekretary ka, tulungan mo yung nagdurusa doon ng mga kababayan natin nasa lanta ng bagyo. Hindi naman personal kang pupunta doon eh. Lalo na kung alam mong hindi maganda ang kalagayan ng iyong katawan, pero gusto mong magserbisyo, why not? Serve the people. Hindi po katulad ngayon, ang lalakas nga nila, pero ang lalakas din lupa mo ng pondo ng bayan. Nasa ka ng katarungan. Matatalino, mga abogado, pero nasaan ang serbisyo? Nasa bulsa. Habang ang bansang Pilipinas, ang mamamayan ng Pilipinas, ay lumalangoy, nagdurusa sa kumunoy ng kahirapan. Matatalino at malalakas yan. Kaya hindi namin kinikonsidera kung ano man po, pero para sa akin, nakita ko naman po na malakas pa po siya at kaya pang magserbisyo. Kung pagdating sa paglilingkod sa bayan, ang kailangan po dyan ay puso at talino. Sundan ko lang po yung sinabi ni Ginoong Fernando de los Reyes doon sa katanungan nyo, Ginoong. Doon sa parte ng kalusugan o kalagayan ng pagkatao ng isang namumuno, kumpara natin si Ginoong Governor Chavit Singson at si BBM. Si BBM ay merong hindi magandang kalusugan, pero namamahala siya. Yung kanyang pamamahala ay walang silbi, kaya hindi dapat siya manatili. Kaya anong tawag? Alam ng mga vlogger yan. Bahala kayo. BBM resign. Dapat. Alam ko, bawal yan. Pero karapatan ko yan. Karapatan natin yan.
ang isang katulad na Pangulo kung ikukumpara kay Ginoong Governor Chavin Singson, mas malakas at may matinong pag-iisip. Yun yung pinagkukumpara ko po. Kung sa konsepto na tatlo, pangangasiwa, pangangalaga at at protection. Sa pangangasiwa, magaling mangasiwa ang dating gobernador na si Chavin Singson. Sa pangangalaga, doon sa kanyang nasasakupan, pinangalagaan niya ng maayos ang kanyang nasasakupan. Sa protection, naprotektahan niya ang kanyang lugar. Kumpara natin kay BBM. Mayroon ba siyang pangangasiwa? Wala. Sino ang nangangasiwa? Yung kanyang mga gabinete. At kung sinong mga kuliglig nasa kabilang kurtina na siyang nagsasabi sa kanya itong gawin. Sino? Sa wakala ninyo. Ang mga nasa likod ng kurtina ng mga kuliglig, yan yung mga oligarko. Derechahan na, walang paligid-ligod. Oligarko, elitista. I-define natin muna yan. Oligarko, yan yung mga antas ng mga insulares. Yan yung mga ninuno o yung mga kapobuhan ng mga Espanyol na magkakasama ng mga pare. Pwersa yan. Ang mga elitista ay yung mga social climber yan na tumaas lang ang kayamanan o nakilala sa lipunan, ang piling na nila, mga insulares na sila. So yun ang dinidefine ko lang, no? Bahala kayo kung ayaw niyong pakinggan yung yun yung pagkaka-observa ko. Ngayon, pagdating doon sa pangangalaga, napapangalagaan ba ni Bongbong Marcos ang kapakanan o ang pambansang interes? Siguro ang iisipin niyo yung pambansang interes ay problema yan. Kaya ako sinasabing pambansang interes, problema yan. Hindi yung interes na kung kanino man. Problema ng bansa. Napangalagaan ba tayo? Hindi. Ano ang pinangangalagaan niya? Ang mga grupo ng ilan. Ano yung mga grupo ng ilan? Mga oligarko, mga elitista. Na kung sino ang sa kanya ay humihimod o binibigyan ng pabor dahil sa kanyang prinsipyo, kahit mali, pinakikinggan niya ito. Yan yun. Sa proteksyon, sa sitwasyon na ngayon, napoproteksyonan ba ang ating pangangailangan sa pambansang interes? Ano yung mga pambansang interes? Ulitin ko. Katulad ngayon, problema. Problema sa langis, problema sa pagkain, problema sa salapi. Problema ng mga OFW o ng mga manggagawa na proteksyonan ba? Wala. Ano ang laging sinasabi? Tanong natin kay Auntie Claire. Siningit ko lang kasi yun naman ang spokesperson ng Malacanang. Pero ang sinasabi lang dito, na kung bakit lahat tayo, katulad ngayon, na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga former Marcos loyalists, ay dahil ito ay nangangailangan ng isang deklarasyon. Pag sinabing deklarasyon, maliwanag, maayos, may pagkaintindi, may pagkaunawa, na nagkakaisa kami, na kami ay hindi sumasang-ayon dito sa klase ng sistema, sa klase ng pamamaraan, itong pamahalang Marcos Jr. Hindi ito makakatulong kanino man. Lalong-lalo na sa mga nasa laylayan. Ano yung mga nasa laylayan? Mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero nakikinabang dito ang kung sa Marcos Sr., mayroong Marcos Cronies, sa panahon ni Marcos Jr., mayroong Malita. Marcos Crocodile. Marcos Crocodile. Ngayon, kung sinasabing Marcos Maleta, ang tinatawag dyan, yung
Marcos, malit-malit ka. Ibig sabihin ng malit-malit ka, ito yung mga sandamakmak na mga maleta na nilagyan ng salapi o kwarta. Kaya malit-malit ka. Okay? Para magkakaliwanagan. So, ito lang masasabi ko kung bakit sa kabuuan ng mga katanungan, magmula doon bakit nagkaroon ng ganitong deklarasyon at ano ang kadahilanan ng mga kami, ng mga dating former Marcos loyalists, ay dahil sa pambansang interes. Hindi sa iilan, hindi sa personal. Pag sinabing iilan, yun yung mga tao na mga oligarko, mga elitista. Mga ordinaryo, tayo yung nasa laylayan, tayo yung mga taxpayer. Kung aalalahanin nyo yung hierarchy, colonial status era, kung sino yung nasa ilalim, siya yung nagbabayad ng buwis na siya bumubuhay sa ano? Sa mga oligarko. Agree, disagree? Ngayon, kung naniniwala kayo na itong mga elitista na siyang umangaw-ngaw sa social media, ito lamang ang nagpapakilala na gusto nilang makilala sila na sila ay kala mo may halaga sa lipunang ginagalawan ng mga mahihirap na naghihikaos na hindi naman nila kaya solusyonan ang kahirapan ito. Doon sa sinasabi na may kakayahan ba ang Sara and Chavit Singson, magkapareho ang linyada ni Sara Duterte at ni Chavit Singson. Sa anong bagay? Gawa muna bago salita. Binibigay ang kailangan bago ito sabihin sa madla. Ang bagay na kailangan pagplanuhan, advance na, pagsikat pala ng araw, nandyan na. So makikita natin ang pareho ng political will. The best interest para sa pamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga iilan. Marami manliligaw dyan sa panahon na nagdeklara si BP Sara ng kandidatura bilang pagkapangulo. Sa anong kadahilanan? Alam natin yan. Kapag ang isang tao ay nagpakita o naghayag ng kanyang kapangyarihan, lalapit ang mga linta ng lipunan. Sino to? Oligarko, elitista. At marami dyan mga elepante. Ano yung elepante? Mga paru-paro yan na malalaki ang tenga. Na makikita mo ngayon, iba na ang tono at trumpeta na sinasabi sa publiko. Nakikita mo kung paano sila maghubad ng kanilang mga kaliskis. Kailangan natin sa ito ang gusto kong lang may total, marami ngayong camera, maganda to. May itatanong lang ako, simple katanungan. Pero gusto ko direkta. Kasi ito, kailangan natin to sa darating na eleksyon. Sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, pakinggan nyo mabuti sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, prinsipyo. Kapag ang isang politiko o isang simpleng pamamayan na nagpa-register sa COMELEC, magiging politiko. Pag naging politiko at yan ay nanalo, mamumulitika. So, anong papipiliin natin? Integridad o prinsipyo? Sa prinsipyo, may dalawang klase. Mali o tama yan. At yan ang kanyang pinaniniwalaan at kung sino ang bumulong sa kanya, ipaglalaban niya. Paninindigan niya. Ito yung gusto ko lang mai-correct. Ang integridad, kahit yan ay kamatayan, susuungin niya, nahamakin niya yan. Dahil yan ay totoo. Base yan doon sa kanyang natuklasan, base doon sa kanyang pag-aaral. Integridad ang magbibigay sa kanya ng karunungan, wisdom. Ang prinsipyo ay
Bumabahagi lang yan kung sino nagsabi, pero wala na. Katulad ng nangyayari ngayon sa impeachment. Do you aware of that? So, ito lang ang maano ko na, kaya ang mga former na Marcos loyalists naghayag ng pagsuporta sa tandem ni Sara Duterte at ni Chavit Singson sa kadahilan ng kailangan natin ng ang pambansang interes ay masolusyonan. Kailangan natin ng gawa, hindi salita. Kasi ang salita ay puro pangako. Pero ang gawa, makikita mo katotohanan. Anong katotohanan? Integridad. Salamat po sa mga